Ayun. Sabi niya rito, I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Ha? I will stand in the hill. Sabi niya. Diba? Tapos ang sabi niya, with the rod of God in my hand. With the rod of God in my hand. Alam mo, binanggit din ni Brother Branham. Itong Biblia na nasa aking kamay. So, basahin natin yun sa next meeting. Ituloy ko, verse 10. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Pansinin niyo ha? Ito ngayon ang magkakasama. Si Joshua, si Moses, si Aaron, saka si Hur. Apat sila mga kapatid. Tignan ninyo ang ministry na gagawin nila. Tignan ninyo. Okay? And verse 11. And it came to pass when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Habang nakataas ang kamay ni Moses, nananaig ang Israel. Hawak-hawak niya ang tungkod ng Diyos. Kapag ito'y bumababang ganyan, nananaig, nagtatagumpay si Amalek. Ituloy ko ang basa mga kapatid. Verse 12. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, and the one on the one side, and the other one the other side, and his hands were steady until they're going down. So tingnan niyo ang mga lingkod ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Tulungan sila habang nagkikipaglaban si Joshua. Si Joshua nagkikipaglaban. Si Moses, nakataas ang kanyang kamay, hawak ang tungkod, ang rod of God. Nangangawit bumababa, nananalo si Amalek. Subalit kapag ito'y nakataas, nananalo si Joshua. Ngayon dahil nangangawit na si Moses, ang ginawa ni Hur at ni Aaron, tinulungan si Moses, itinaas uli, magkabila si Hur at saka si Aaron. Anong ginawa? Hanggang sa takip silin. Ha? Hanggang sa takip silin. Tinulungan ni Hur, tinulungan ni Aaron si Moses. Lahat sila, habang nakahawak si Aaron at habang nakahawak si Hur, lahat sila konektado sa rod of God. Lahat itinataas nila yung rod of God. Lahat sila nakahawak tulungan sa ministeryo. Ibig sabihin, hindi nagtaas ng sariling kamay at nagtaas ng sariling rod si Aaron. Hindi gumawa si Hur ng sarili niyang rod at itinaas niya kanilang sariling kamay. Bagkus ang ginawa niya, nakita niya si Moses, pumunta si Hur at si Aaron, tinulungan nila ang kamay, itinaas nila, iisang rod ang ginagamit nila. Iisang rod ang ginagamit nila. Iisang rod ang ginagamit nila. Mga kapatid, ano ang nangyari? Sa verse 13, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Ha? Tinalo ni Joshua si Amalek sa pamamagitan ng tabak. Sa pamamagitan ng tabak. At yung tabak din na yan ay naglalarawan sa salita ng Diyos. Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos ay tabak. Ito'y dalawang talim, magkabilang talim. Ha? Mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, ang paglilingkod, ang gawain sa Diyos, hindi kanya-kanya. Ano ito? Tulungan mga kapatid. Subalit sa pagtutulungan natin, ang kailangan natin, hawakan natin ng isang rod. Amen.
Dapat nakahawak tayo lahat ito. Saan? Sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa sinabi niya, put words in His mouth will teach you what He shall do. Kung ano lang yung instruction ng Diyos, doon lang tayo. Manatili tayo lahat dito. Walang kanya-kanya. Sa panahon ngayon, mga kapatid, marami tayong rods na nakakaharap. Inalalatag sa iyo ng mga matatalinong tao, mga wise men, matatalinong mga tao, inilalatag sa iyong harapan, mga wise men yan. Kaya lang, siyasatin natin, ito ba yung rod ng Panginoon? Ito ba yung rod ng Panginoon na dapat nating itaas para magtagumpay tayo sa labanan? Habang ikaw at ako'y nakikipaglaban, magtulungan tayo na nakataas, the rod of God, hindi magtatagumpay ang kalaban. Pero kapag ikaw ang lupaypay at ibinaba mo ang rod of God, ang iyong kamay, ibig sabihin, talo ka na, nananaig na ang kalaban. Subalit, anong gagawin natin? Habang nakataas ang ating kamay, ibig sabihin, nagpupuri tayo sa Panginoon. Itinataas natin ang kanyang dakilang pangalan at hawak-hawak natin ang kanyang salita. The rod of God. Amen? Diba? The rod of God. Verse 14. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. So tingnan mo anong instruction ng Diyos sa kanya? Isulat mo ang mga bagay nito. Ipinapasulat. Saan pinapasulat? Sa libro. Kaya ito ngayon, mga kapatid, binabasa natin. Bakit ipinasulat ang Biblia? Ito ang magtitiya sa atin. Ito ang maggagabay sa atin. Ano? Para ang sabi niya, for a memorial in a book. Maaalala natin ngayon ito. Makikita natin, ito pala yung ginawa ni Moses, nanatili siya sa salita ng Diyos. Si Aaron, nanatili sila sa salita ng Diyos. Amen? Ngayon, ito ang matindi. And rehearse it in the ears of Joshua. Rehearse! Pag sinabi niyang rehearse, kaya makikita mo yung mga magagaling. Ano yung rehearse? Pag pupunta kayo sa music ministry, Brad, mag-rehearse tayo. Practice. Practice makes perfect. Ang gagawin, kailangan i-rehearse. I-rehearse mo lagi ang salita ng Diyos. Lagi mong i-rehearse. Lagi tayong magbasa. Lagi tayong mag-aral. Study to show thyself approved unto God. Amen? A workman that needed not put into a shame, but rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin, i-practice mo. At kapag ito yung i-practice mo, i-apply mo sa buhay mo. I-apply mo sa buhay ko. Kaya tayo na yung buhay na binabasang mga letra. Nakikita na natin, ipinapractice na natin ang nasusulat. Ipinapractice na natin ang nasusulat. Nagiging perfect na ngayon, mga kapatid, kasi pinapractice. Practice makes perfect. Kaya nakasanayan mo na. Sabihin, puro Biblia yan. Bakit ayaw mong i-practice na puro pa Biblia? Ayaw mong i-practice na lagi kang nagbabasa, na kapag may nagtanong, handa kang sumagot? Ayaw mong i-practice na malaman mo ang kwento ng kasaysayan tungkol sa mga mananampalataya? Ayaw mong i-practice. Ang kailangan i-practice natin, insayuhin natin sa buhay natin, isakatuparan natin sa buhay natin. Kaya kapag praktisado ka sa labanan, kailangan alam mo kung paano mo gamitin. Kasi praktisado ka. Nakikipaglaban tayo. We wrestle not against flesh and blood, but spirit, but power, dominion. Yung mga nasa darkness, mga kapatid. So ang labanan ngayon, kapag wala kang ensayo, wala kang practice, hindi mo dala ang wrath of God, talo.
Pero kung praktisado ka, dala mo ang wrath of God, panalo, laging nakataas. Amen? Amen. Praise God. Ako naniniwala mga kapatid, katulad ng sinabi ko, hindi sa bilang tumitingin ng Panginoon. Ang tinitingnan niya yung dedicated na puso na kaya natin ibigay maglingkod sa Kanya. Kayang sumunod sa Kanyang salita. Kayang sumunod sa Kanyang salita. Si Moses tinawag, binigyan ng instruction, si Moses ayaw. Kasi nga, hindi marunong magsalita. Kaya lang, ang Diyos ang tumawag, inilagay ng Diyos sa kanyang bibig at kanyang sasalita. So, I do believe na ang mensahe ay natanim sa ating puso kay Sino. Wala tayong pinanghawakan maliban ang salita. Makasalig ang ating pananampalataya, katulad ng sinasabi ng ating kapatid na si Brother Branham, na ibinabalik ang puso ng mga anak sa magulang sa purong pananampalataya, biblical faith, Bible faith. So, mga kapatid, maraming salamat. Dalangin ko na ang umaga nito, minsan pang naging matiyaya sa atin, na ang wrath of God ay nasa ating mga kamay, nasa ating mga puso. Dalangin ko na ang Diyos ay nalugod, nasumpungan tayo, naglilingkod sa Espiritu at katotohanan. At bago tayo magtapos mga kapatid, ay manalangin at balik natin ang lahat ng kapulihan sa Diyos. Hallelujah. Nakilala ng Diyos ang mga pagkirihan. Minsan pa sa oras na ito, kami po lumalangin sa iyo at lumudulog upang ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba at mataas at madakila ang iyong pangalan. Kamabanal, maraming salamat na dinalaw kami sa ating pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Ipinaramdam mo sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong kapangyarihan. Inaaliw mo ang aming mga buhay sapagkat ikaw ang tumataan sa aming puso. Ama, tunay nga po na ang salita mo ay may buhay na nararamdaman ng bawat isa. Dalangin namin na ang aming pananambahan sa umagang ito ay nasumpungan mo kami karapat dapat ng kalugod-lugod. Dalangin ko, Ama, na ikaw ang nag-usap sa aming kalagitnaan. At dalangin ko, Ama, na ibalik sa iyo lahat ng kapulihan at kaluwalhatian. Amang banal, tunay nga po ikaw ang aming pinaparangalan sa umagang ito. Ikaw ang sinasamba namin, Ama. Dalangin ko, Ama, na ang lahat ng aming ginagawa ay naging kalugod-lugod sa iyong paningin. Naging matamis na samyo ang aming alay ng mga awitin, ang aming mga patuto at ang aming mga pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Minsan pang muli, Ama, sa umagang ito bago kami magkahiwalay-walay, hinihiling namin, Ama, na bigisin mo kami ng iyong karunungan, ng iyong kapahayagan, ng kaunawaan at mumula sa iyo. Ipagdalo mo sa amin ang dalisay na puso at patuloy na ang pag-ibig sa bawat isang magkakapatiran ng mag-ari sa atin. At manatili kaming umawag sa iyong tungkol, Panginoon, na kung saan ito ang palatandaan at mananatili kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Ilagay mo, Panginoon, sa aming bibig, sa aming puso't isipan ng iyong salita. Maraming salamat. Tanggapin mo ang lahat ng ito, ang aming pagpupuri pagsamba. Ibinabalik namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming darangin. Fight for you. I will fight for you. By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will see it through. By the power of my spirit, says the Lord. In the day of the battle will be fearless. In the midst of the storm will prevail. As you live on the mighty name of Jesus, no my thoughts that you will never fail.
I will salute you. By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will fight for you. By the power of my spirit, says the Lord. I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. By the power of my spirit, says the Lord. By the power of my spirit, says the Lord. I fight for you, sir. Ay, ba? Oo nga na yung pumasok sa inyo. Yung delivery. After delivery. Pinagatawa yan na. Shadow God is greater far and far.